Maganda po topic natin ngayon ha. 3 bagay na dapat i-check ninyo sa pag-ihi at pagdumi para malaman natin na healthy tayo at wala tayong sakit. Alam nyo, itong tip natin, simple lang, libre lang. Ito yung tumpak na medical knowledge. Ito yung bowels natin. Tanggalin nga natin to. Makikita natin sa likod yung kidneys. Ayan, no? Pag-ihi. Kidneys. Tapos ito yung ureter. Trabaho ng kidneys, gumawa ng ihi. Bababa dito sa ureter yung ihi. Ito, tinuturo ko. Tapos pupunta sa bladder. Pag mula sa bladder, dito ang pag-ihi. So ito mga check nyo ha. Bawat ihi, bawat dumi. Sa pag-ihi, ako lagi ko chine-check eh. Siyempre, takot tayo magkasakit. 3 bagay na kailangan i-check. Number 1, ano kulay ng ihi? Ano amoy ng ihi? Ang kulay ba ng ihi? Medyo pink, medyo reddish, baka may dugo. Ang ihi mo ba parang may buhangin? Pag may buhangin, parang kidney stones yan. Diba? Ang ihi mo ba may bula? Parang soft drinks o iced tea na bumubula yung ihi. Pag ihi, ang daming bula. So, sa mga may diabetes, possible kidney failure, hindi po maganda kung masyadong maraming bula ang ihi. Baka may protina sa ihi, sign of kidney problem yan. Sa pag-ihi din, minsan yung amoy eh. Mas maganda walang amoy, pero meron talagang masangsang na amoy, pwedeng may infection. Kung masyadong masangsang at masyadong malabo yung ihi. Tapos sa pag-ihi din, pero syempre pag uminom ka ng vitamins, minsan nagiging dark yung ihi, normal lang yon. O pag kumakain ka ng gulay, asparagus, may mga gulay na magkakaroon ng amoy yung ihi, okay lang yan, walang kaso yon. Pero itong mga sinasabi ko, gusto natin ihi nyo, marami, clear, light colored, puti o light yellow lang. Ayaw natin malabo, mapula ang ihi nyo. Number 2, sa pag-ihi, gaano karami ang nilalabas, gaano kadami at gaano kadalas umihi. Okay? Every 30 minutes pa, ihi ng ihi, masakit. Baka binabalisaw-saw na, baka may UTI. Sa may edad na lalaki, punta sa CR, ihi ng ihi, ayaw lumabas, hirap na hirap. Pwede po sa lalaki may prostate problem, baka lumalaki yung prostata, kaya madalas ang pag-ihi. Yung ihi na kumukonti, baka kalahating araw na hindi pa umiihi. Si tatay, si nanay, ako natatakot ako pag matagal na hindi umiihi. Kasi ang sign ng kidney failure, bago mag-kidney failure, bago mag-dialysis, pakonti ng pakonti ang ihi. Pag hindi na gumana ang kidneys, hindi na umiihi, ay kailangan mag-dialysis. Kaya huwag tayo magreklamo. Kung madalas tayo umihi, madalas tayo uminom ng tubig, happy tayo na umiihi tayo. So, dami at dalas. Dapat regular yan. Tsaka light colored. Ayaw natin yung pagising sa umaga na sobrang yellow. Kaya sabi ko nga pagising sa umaga, 1-2 basong maligamgam na tubig para laging clear ang ihi. Number 3, ano sintomas pag-ihi? Pag-ihi mo ba masakit? Mahapdi sa dulo ng ihi, yung matatapos ng ihi mo tapos masakit siya, parang sobrang sakit, pwedeng may bladder infection, cystitis. Sa gitna ng pag-ihi, masakit, pwede dito sa kidneys. Sa puson ba masakit? Pwedeng may kidney problem. Dito ba, sa kidney punch, ito yung kidneys, 2. So pag pinalo mo dito, ganyan, pag masakit, yan ang ginagawa ng doktor, yan. Pag sumakit, ibig sabihin, may infection siguro yung kidneys. Nasasaktan pag tinatapik dito sa likod. Yun ang kidney punch. So, tingnan din ang sintomas. So, kulay ng ihi, amoy, dami, at sintomas. Ano tips natin? Inom po ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of water on the average, sa average na tao. Lalo na sa umaga, pagising, napakahalaga. Tapos, kung duda kayo, may sintomas kayo, pa-check ng urinalysis. Urinalysis, mura lang, i-check lang ang urine natin, makikita doon kung may diabetes, medyo kita rin doon, may sugar ang ihi. Pag merong protina ang ihi, maraming bula, may protein sa urine, sign of kidney disease. Pag ang urine may white blood cell, may bacteria, sign of infection to. Baka kailangan mo ng antibiotics, baka merong urinary tract infection or UTI. At para sure na rin, pwede nyo rin pa-check ang creatinine kasi minsan pag ang creatinine doon tumataas, yun ang sign ng kidney failure. Okay, so yan po bawat ihi,
gusto natin marami, madalas, at light colored at hindi masyadong masangsang yung amoy. Next, punta tayo sa pagdumi. Ano kailangan natin i-check bawat dumi natin? Sa pagdumi, ito po sa pagdumi, kailangan yung kulay din. Ano yung kulay? Tapos titingnan mo rin ano yung meron sa dumi. Ang dumi mo ba kulay itim? Parang dinuguan, parang malagkit. Baka may dugo po yun. Pag biglang nangitim, minsan po may ulcer, bleeding ulcer, dumudugo ang tiyan. Kaya nangingitim ang dumi. Ang dumi mo ba may dugo? Pag nag-tissue ka ba sa puwet? Pag nag-tissue ka, ay may dugo yung tissue. Baka meron kang almoranas, anal fissure, at sana hindi, colon cancer. Ayaw natin yung may dugo din. So, mapula. Minsan, ang dumi parang green. Minsan, pag nag-antibiotic ka, nag-green yung dumi. O minsan, kung meron kang gastroenteritis, nagtatay, nag-green din, pwedeng may infection yun. So, yun din binabantayan natin. Sa dumi ng mga bata, o kahit sa matanda, minsan may bulate. Pagkita mo, oops, bakit may parang spaghetti na malaki, ascaris, bulate. So, kailangan nila ng pampapurga kung may bulate. Sa dumi din, meron ding dumi na parang may sipon-sipon. May sipon-sipon na parang may tissue na medyo pinkish. May pagka-pink. Ano po yun amoebiasis. Merong amoebiasis, amoeba, may nakain kang madumi. Itong salbaheng amoeba, sinisira niya yung sinisira niya yung intestine, pinupunit niya yung laman mismo, kaya lumalabas yung laman, sinusugat niya. So, ang gamot dito, metronidazole. Merong antibiotic na binibigay doon, doktor po magbibigay. So, marami ka makikita talaga sa dumi. May clue tayo. Next, gusto rin natin, pangalawang check sa dumi, yung tigas. At sobra ba tigas? Constipated, parang tae ng kambing, o sobrang lambot ng tatae. Gusto natin, tamang-tama lang yung dumi. Ayaw mo sobrang lambot, ayaw mo rin sobrang tigas. Pag sobra tigas ang dumi, yan ang nagkakos ng almoranas, anal fissure. Diba? Minsan naiimbak. Sabi nga na iba, pag matagal yung dumi, baka daw mag-cause ng cancer. Possible din, hindi pa yun gano'n napapatunayan. So, para lumambot ang dumi, ganito gagawin natin. Kumain ng mga papaya, pakwan, peras, grapes. Yan po. Papaya, pakwan, mangga, peras, grapes. Pagsama-sama natin to, yan, medyo lalambot ang dumi mo. Tapos, damihan mo na rin pagkain ng gulay, high fiber. High fiber, kahit hindi matigas ang dumi, okay din eh. High fiber, okra, ayan, patola, ampalaya, meron po yun. May tulong po yun. Basta high fiber, green leafy vegetables, napakaganda po. Pag maraming fiber kasi, para siyang walis eh. Binawalis niya yung intestine natin paglabas, mas maganda. May bulk yung dumi. Okay? Number 3 sa pagdumi, sintomas. Ano ba sintomas pagdumi? Lagi bang masakit ang tiyan? Lagi bang sumasakit? Paglabas ba ng dumi, parang may pumupunit sa puwet? Kung pumupunit, anal fissure po yon. Minsan kasi may tao, masikip yung muscle sa puwet eh. So, parang masikip siya. Kaya pag dumi, kahit konting laki lang ng dumi, napupunit. Pag napunit yun, anal fissure. So, kailangan papalambutin ng dumi. Meron ding may almoranas. Kaya sumasakit din. Pero minsan ang almoranas, wala rin namang pain eh. Pero ang nakakatakot sa lahat, ayaw natin yung colon cancer. Maraming namamatay sa colon cancer sa Pilipinas. Colon cancer, pag nagkakaedad, higher risk, kumakain ng maraming karne, taba, yan, nakaka-increase din ng risk ng colon cancer. So, yan ang gusto natin iwasan. Paano iwasan? Maraming gulay, maraming prutas, regular ang pagdumi, at bantayan natin itong mga sintomas. Okay? So, sana po nakatulong to ha. Tingnan lagi ang ihi, tingnan ang dumi, kulay at amoy, dami at dalas, at itong mga sintomas. Sana po nakatulong itong video natin.